What's up sa inyo mga lods? Welcome po muli sa aking video. At ngayong araw mga lods ay pag-uusapan natin kung magkano nga ba ang kailangan mong kapital sa 100 heads na itik. Kung ikaw lods ay interesado sa pag-aalaga ng itik at gusto mong madagdagan ng idea sa pagnenegosyo nito, mas mabuti lods tapusin mo itong video na to at mag-subscribe po sa ating YouTube channel at TikTok at maging po sa Facebook para laging update ka sa mga bagong videos natin sa pag-iitik. So yun nga po mga lods, magkano nga ba ang kailangan mong puhunan o kapital sa pag-aalaga ng 100 heads na itik? Unang-una dyan yung kulungan, pangalawa yung RTL na itik, at pangatlo po yung feeds po na kailangan mong ipaluwal sa loob ng 2 linggo. Akin pong ipinagpapauna sa inyo mga lods na hindi nyo pa kailangan ng malaking kapital dito sa 100 heads na itik. Dahil mga lods, unang-una, konti lang itong 100 heads na ito, at pangalawa, hindi pa kayo gagamit ng pangmalakas sa mga materyales sa kulungan. At pangatlo, hindi naman po ganun kalaki yung space po para po sa 100 heads na itik. Hindi po problema mga lods ang pagpapatayo po ng kulungan para po sa 100 heads na itik. Mas maganda mga lods, mag-start ka muna sa kawakawaya lang o mga kahoy lang po na mga pamposte. Basta po mga lods, lagi nyo pong tatandaan, ma-secured lang po itong mga alaga po nating itik sa panahon po ng tagulan. Huwag na po silang mababasa. At pangalawa ay hindi po dapat mapapasukan ng mga peste yung inyong kulungan ay pagagawa. Gaya po ng aso, pusa, ahas, bayawak, mga dagayan, mga lods, dapat secured ang kulungan mo sa mga peste na yan. Kung napanood mo mga lods, yung mga nakaraan kong vlog, ito pong nasa likuran kong poultryhan na ito ay puro kawayan at kahoy lang po ang mga ginawa po naming poste. At yung mga pinagkabitan din po ng bubong niyan mga lods ay kawayan lang din po. Yung bubong niyan mga lods, mura lang po namin yan nabili sa mga per kilo po na tindahan. At yung iba po ay sa junk shop po na pwede pa po namin gamitin para po pangyero po dyan sa kulungan. Depende naman sa iyo mga lods kung anong klaseng kulungan ang gusto mong ipagawa. Kung yan ay semi-hanger o pure hanger o nasa lapag lang. Pero ang may re-recommend ko mga lods para lalo kang makatipid sa kulungan at ikaw ay mag-start pa lamang sa pag-aalaga ng 100 heads na itik, sa lapag lang muna mga lods ang recommended ko na kulungan na iyong ipagawa. Hindi ka masyadong gagastos dyan sa kulungan sa 100 heads na itik mga lods dahil dyan ay kailangan mo lang ng space na 40 to 50 square meter no mga lods no. At siguro mas maganda kahit ang pantabing mo lang dyan ay mga lambat o kaya yero. Okay na yun mga lods no. At saka isa pa, napakagandang space na yun mga lods para sa 100 heads na itik. Sa kulungan mga lods, hindi ko masasabi kung magkano ang kailangan mong gastusin dyan. Pero sa amin mga lods, ang ginastos lang po namin dito mga lods, dito po sa kulungan na ito na puro kawakawayan lang, ay halos labor at yero lang po ang ginastos po namin. Ito pong mga pinantabing po namin dito na mga yero at mga lambat. Meron na po kasi kami dating ganun mga lods. Kaya hindi rin ho kami gumastos na malaki sa kulungan. Lalo ka nang mas makakatipid mga lods kapag 100 heads lang ang iyong inalagaan. In short mga lods, hindi mo pa kailangan ng pangmalakasang kulungan para sa 100 heads na itik. So mga lods, magkano naman yung kailangan mong puhunan para sa 100 heads na RTL na itik? Mga lods, depende yan sa location. Dito po kasi sa amin sa Zambales, 280 po ang bentahan po namin ng RTL. Ngayon, kung ikaw ay bibili ng RTL na itik, at tapos 100 heads yung gusto mong alagaan, mamumuhunan ka na agad ng 28,000 pesos. Hindi pa kasama doon loads ang tracking. Minsan depende po sa location yon. Pero mga loads, yung barako no, na 10 barako, automatic yon, libre na po yun mga loads. Ang isa pa loads na kailangan mong pangunahin puhunanin para sa 100 heads na itik ay yung ipapaluwal mo na feed sa loob ng 2 linggo. So mga lods, depende pa rin sa location kung magkano po ang bentahan ng feed sa inyo. Lagi nyo tatandaan mga lods, kapag kayan 100 heads ay sinampan ninyo sa poultry, ay hindi po agad yan mangingitlog kapag pinakain yung feeds. Magpapaluwal po muna kayo dyan mga lods ng 2 linggo sa feeds. No? Ibig sabihin, talagang palabas po ang pera po niyan. No? Hindi naman po agad kapag sinampan yan, iitlog po yan ng kinabukasan. Pero depende yan mga lods, no? Depende yan. May iba po kasi isang buwan nang nakasampa sa poultry ay hindi pa po nangingitlog. So mas maganda talaga mga lods, makabili ho kayo ng legit po na 6 months old na itik para ho hindi ho kayo makapagpaluwal ng matagal po sa feeds at makatipid din po kayo sa feeds, no? Mas maganda mga lods, marami na pong itlog yan sa pastulan bago nyo po bilhin. So mga lods, lagi nyo tatandaan, ang computation ko po dyan sa 100 heads na itik, kasama po yung 10 barako, bali 110 heads po na itik, ay nasa 15.4 kilograms po ang kinakain po niyan per day. So i-times lang po natin mga lods sa 14 days po. Yan ay kumukonsumo na ng 215 kilos po sa loob ng 2 linggo. Bali yan lang lods yung ipapaluwal po ninyo.
kung legit po na 6 months po ang nabili po ninyong RTL. So mga lods, halimbawa po ang lakaran po kasi ng feeds po dito sa amin ay nasa 1,500 to 1,600 pesos mga lods, no? So yung 215 kilos po nakakainin po niya sa loob ng 2 linggo ay i-divide po natin sa 50 kilos kasi po 50 kilos po per sako ang laman po ng isang sako. So naglalaro yan mga lods sa 4 na sako po na ikukonsumo po niyan sa loob ng 2 linggo. I-times lang po natin sa 1,500. Ayan na po mga lods yung inyo pong gagastusin sa loob po ng 2 linggo. Kung kayo may katanungan pa mga lods sa pag-aalaga ng itik, welcome na welcome po kayo. Mag-comment po sa baba at sisikapin ko po makasagot po at makareply po sa mga katanungan po ninyo. Maraming salamat sa inyo lahat mga lods sa pagsubaybay po ninyo sa ating mga vlogs at sa Diyos po ang lahat ng kapurihan.